Amen. Salamat sa Panginoon ngayon pong umaga. Good morning po sa lahat ng ating mga kaibigang mga mananampalataya, kapwa Kristiyano, mga disciple at lahat ng mga pastor. Salamat, binuhay ulit tayo ng Diyos, binigyan ng pagkakataon at ang buong maghapon na ito ay maging kagamit-gamit sa buhay ng bawat isa sa atin. So, salamat sa Panginoon ngayong pong oras na ito. Salamat sa inyong mga panalangin dito sa lugar ng Quezon. Patuloy kayong pagpalain ng Diyos, ingatan ng Diyos, at abutin ng Diyos ang lahat ng ating pong pangangailangan sa buong maghapon na ito. Ngayong pong umaga, binabati natin ang lahat ng ating kaibigan sa lugar ng Luzon, Visayas, Mindanao, ating kaibigan mga pastor, disciple at kapwa mga manggagawa. At ganoon din ang lahat ng mga mananampalataya na patuloy na ginagamit ng ating Panginoon sa mas makapangyarihang kaparaanan. At ngayong umaga, muli, salamat sa inyong mga panalangin. Para sa hindi pa nakalam, salamat sa Diyos. Nagkaroon tayo ng signal dito at everyday ng alas 5 ng umaga ay ating ina-announce ang ating pong practical, radical, devotional prayer everyday. Alas 5 po ng umaga. Salamat sa mga kaibigan nating OFW, kay na Sister Renila at Sister Elena Camposano at sa buong ninyong pamilya. Pagpalain kayo ng Diyos ngayong umaga. Sa pamilya Chua, dyan sa lugar ng Pampanga, Sister Jengjeng, Brother Jengjong, Brother Edward, Brother Bong, Sister Corazon, lahat ng mga mananampalataya. Sa inyong pastor, salamat sa inyong tulong ng panahon ako'y nandyan sa lugar ng Pampanga, sa lugar ng San Fernando, Pampanga. Salamat sa Diyos. At ganoon din sa lahat ng kaibigan natin pastor sa lugar ng Catbalogan, Samar. Yan, kay Pastor Paul Lapura, Pastor Proel, Pastor Rene Toslok. Salamat sa Diyos. At sa iba pa nating kasamahan pastor dyan, good morning sa inyo. At ngayong umaga, salamat sa Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya sa lugar ng Tacloban. Yan. Sa pamilya Jerez, pagpalain kayo ng Diyos. At pamilya Austria dyan sa lugar ng Abuyog, Leyte. Pastor Paul Villamor sa lugar ng Ormoc City. Amen. Salamat sa pamilya Oroga dyan sa lugar ng Calamba, Laguna, at pamilya Manipol kay na Brother JB, Sister Mara, Brother JR, kay Brother Rogelio, Sister Seni. Yan, pagpalain kayo ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Nandito pala yung dalawa kong aking pamangkin nandito sa amin ngayon, si pamilya Laurente. Pagpalain kayo ng Panginoon. At kay Sister Lorna Galang ng taga Sariaya, Quezon, pagpalain kayo ng Diyos. At ganoon din kay Brother Joseph ng Lucena City. Sa lahat ng kapatiran dyan sa lugar ng Tayabas, Quezon, sa Barangay Tungko, kay na Sister Aisa, sa buong pamilya, pagpalain kayo ng Diyos. Kay Brother Arnold ng Dumaguete City, pagpalain kayo ng Diyos dyan sa inyong lugar at sa inyong buong pamilya. At kay Sister Velasco ng Tarlac City, pagpalain kayo ng Diyos ngayon pong umaga. Kay Brother Gilbert ng Catbalogan City, pagpalain kayo ng Diyos. Good morning po sa inyo. Muli, salamat po sa inyong mga walang sawang pagsubaybay. Kahit ilan lamang tayo, hindi tinitinan ng Diyos ang ating bilang.
kundi ang Diyos ay tumitingin sa mga bagay na kung ano ang ating pwedeng magawa para sa Kanyang gawain. Lagi po nating tatandaan na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi po ito madali. Hindi porke tayo nakakilala na sa Diyos, wala na po tayong problema, lalo tayong nagkakaroon ng problema sapagkat ang problema ay kakambal ng ating buhay bilang mananampalataya, bilang Kristiyano at anak ng Diyos. So, salamat sa Panginoon. At ang panalangin natin, ano man ang ating sitwasyon, kalagayan, patuloy tayong ingatan ng Diyos. Good morning po muli kay Sister Elena dyan sa lugar ng Riyadh. Pagpalain ka ng Diyos, Sister, at ang iyong buong pamilya. Salamat sa Panginoon. At ngayong umaga, muli kami po ay nagpapasalamat sa inyong panalangin dito sa lugar ng Quezon, at ang inyong panalangin ay nakakarating sa dito sa lugar ng Quezon. Salamat pala sa ginamit ng Diyos dito sa lugar ng Quezon na tayo ay nagkaroon ng maayos na signal. Yan, hindi na po ito mawawala. Dati, nahirapan tayo mag-live dahil data lang ang gamit natin. Kung wala tayong budget, hindi tayo makakapag-live. Salamat sa tulong ng inyong panalangin at inayos ng Diyos yung ating signal dito. At ito ay magpapatuloy at magpapatuloy. Ang panalangin ko habang tumatagal, bagamat mahirap ang mag-live streaming araw-araw, bigyan tayo ng karunungan at kaalaman ng Diyos sa lahat ng mga mensahe niya araw-araw sapagkat hindi po ito madali. At kung meron po kayong prayer request ay i-comment nyo na lang dyan dahil pagdating ng araw ng Sabado ay mas mahaba yung ating live dahil araw natin ito gagawin, hindi po sa alas 5. Nag-iisip pa si Pastor Jolan kung anong oras ko gagawin ng Sabado ng umaga. Kaya lahat ng inyong prayer request ay i-comment nyo po sa baba para natin may pag-pray sa araw ng Sabado at ganoon din sa araw-araw. Good morning dyan sa pamilya Dokila sa lugar ng San Fernando, Basay. Yan. Kina Brother Jason at sa buo ninyong pamilya dyan sa lugar ng San Fernando, Basay. At sa lahat ng pamilya Mansanadi dyan sa lugar ng Basay, Samar. Salamat sa inyo ng mga panahon nandiyan kami na kami ay 6 years ninyong tinutulungan sa lugar na yan. Patuloy kayong gamitin ng Diyos, ingatan ng Diyos, pagpalain ng Diyos sa inyong buong pamilya. Tayo ay patuloy na mananalangin. Mamaya sasama natin sa panalangin ang mga AFP, ang Forces of the Philippines, PNP, at saka lahat ng mga doctors, mga nurse, mga frontliner na sila ay ilayo ng Diyos sa anumang uri ng karamdaman at sila ay tulungan ng kanilang katawang pisikal na kanilang makayanan ang kanilang pagtatrabaho. Dahil mahirap po yung frontliners. Pagka sinabing frontliners, hindi natin alam ang mangyayari sa mga susunod na mga araw. Sino pa ba pwede natin isama sa panalangin? Ang gawain, isama niyo po kami sa panalangin dito. Ang lugar ng good morning pala dyan kay Pastor Edwin Ugar sa lugar ng Chiba, Japan. Ang inyong ministry, patuloy na pagpalain ng Diyos. At ganoon din kay Pastor Melody sa lugar ng Tokyo, Japan. Patuloy kayong ingatan ng Panginoon. Ang inyong ministry dyan sa darating na month of October 24 ay, anong date ngayon? 21. So, 3 araw na lang ating preparation. Maaano na yung anniversary dyan sa lugar ng Tokyo, Japan. Patuloy kayong pagpalain ng Diyos at ang Diyos ay magligtas ng panibagong mananampalataya, mga lalaki at mga babae ng Diyos. Good morning kay Sister Therese dyan sa lugar ng Pampanga. Yan, salamat sa Diyos sa inyo pong
Good morning sa inyo dyan. Patuloy kayong ingatan ng Panginoon. Palakasin ng Diyos ang ating spiritual na buhay. At salamat din pala sa walang sawang inyong tulong na panalangin dito sa lugar ng Quezon. At ng araw ng linggo, ang Diyos ay patuloy na magdagdag, intact ang mga mananampalataya sa gawain. Umulan umaraw ay sila'y nasa gawain. Kagabi, nagkaroon kami ng tinatag na discipleship at maganda ang ginawa ng Diyos dito sa lugar ng Pagbilao, Quezon. Sige, ngayon pong umaga, tayo po ay, dahil nasa oras na po tayo ay mag-aaral ng mabuting balita ngayong pong umaga. Muli, salamat po sa inyong mga panalangin sa amin dito sa lugar ng Quezon. Salamat sa lahat ng pastor, disciple, alagad at mananampalataya, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning pala dyan sa kaibigan natin pastor sa lugar ng Bohol, kay Pastor June, yan, ng Assembly of God. Salamat sa Diyos. At ngayong umaga, sa inyo pong mga Biblia, ini-encourage ko ang bawat mga mananampalataya. Kung meron kayong cellphone na halagang 10,000, 8,000, or 12,000 pataas, or 5,000, nakakabili tayo ng cellphone. Ini-encourage ko kayong bumili ng Biblia sa halagang 100, meron tayong 700 lamang at meron namang 200 lamang. Mas maganda yung bumibili kaysa yung hinihingi o binibigay. Dahil kapag hindi tayo bumibili, hindi tayo nagsasakripisyo. Alam niyo po, kahit anong gawin ng tao, kahit gaano katigas ang kanyang puso, kahit ayaw niyang maniwala sa salita ng Diyos, isang araw ay sasampalataya siya at maniniwala at tatanggapin niya sa kanyang sariling talagang kailangan niya ang Diyos. Ako, napakatigas ko, lalo nung ako'y nawalay sa gawain ng Diyos. Ayaw ko na magpastor, ayaw ko na magpatuloy. Subalit, dahil nga tinawag tayo ng Diyos, bunga ng inyong mga panalangin, hinanaing at daing at pagsamo sa Diyos, nandito uli ang inyong lingkod at nagpapagamit ng buhay sa Panginoon. Lagi nating tatandaan, ang Diyos ay hindi tumitingin sa nakaraan. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang mga bagong gagawin natin araw-araw. So ngayon pong umaga, tayo mag-aaral ng mabuting balita. Buksan ninyo ang inyong mga Bible sa aklat ng Pilipos, chapter 4, verse 6. Ganito po ang pagkasabi ng mabuting balita. Ang lagi po natin tatandaan, sabi ko nga kanina, ang problema ay nakaakibat sa ating buhay. Araw-araw ay ang problema ay parang ating kakambal na yan. Lagi nating tatandaan, ang problema ay pwede nating malampasan kung ating maririnig lamang ng bawat pangangaral ng bawat mga pastor. At lagi nating tatandaan, ang katulong natin pagdating sa problema ay walang iba kundi ang Diyos. Pwede kang lumapit sa tao, subalit pwede tayong mabigo. Lumapit tayo kay ate, lumapit tayo kay kuya, lumapit tayo sa tatay, lumapit tayo sa ating nanay, mami, daddy, papa, mama, na hindi maibibigay nila ang ating pangangailangan. Subalit ang pangangailangan naman natin ay kayang ibigay ng Diyos. As long na tama ang ating puso, tama ang ating layunin, ibibigay ng Diyos ang ating pong pangangailangan. Lagi nating tandaan, ang Diyos ay nasa tamang timing. Ang Diyos ay nasa tamang oras. Hindi natin pwedeng pilitin ang Diyos. Kung ito ay ibibigay, salamat sa Diyos. Kung hindi ibibigay, salamat din sa Diyos. Hindi tayo pwede magtampo sa Diyos. Amen. So ngayong umaga, tayo po ay mag-aaral ng mabuting balita. Ganito ang pagkasabi ng Pilipos chapter 4 verse 6. Pakibasa. Pilipos chapter 4 verse 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pagpapasalamat. Yan. Sabi ng Bible, ini-encourage tayo ni Apostol Pablo sa ang mga mananampalataya sa aklat ng Pilipos na huwag tayong mabalisa sa maraming bagay, kundi sa pamamagitan ng pasasalamat. Kundi sa pamamagitan ng, sabi dito, Pilipos chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin na mayroong pasasalamat sa Diyos. Ito ang sabi ng Biblia, mga kapatid.
Huwag tayong mabalisa. Tayo muna manalangin. O Diyos, salamat Panginoon ngayon pong umaga sa iyong pagpapalat, biyaya at habag. Dalangin namin ang lahat na makakapanood ng live streaming na ito. Hindi man sila nanonood ngayon, ang lahat na makakapag-open ito. Patuloy mo silang pagpala at ingatan, abutin ng kanilang pangangailangan. Amin pong dalangin sa oras na ito, Panginoon, ang iyong pong santong Espiritu. Salat man kami sa bilang ay punuin inyo ng iyong Espiritu ang aming lugar na kinadadakuan. Ganun din ang bawat nakikinig ng iyong mabuting balita, Panginoon. Dalangin namin, dakilang Diyos, salamat sa media na ito na sa pamagitan nito ay naaabot ang bawat bayan, ang bawat barangay ng live streaming na ito. Dalahin ko, pagpalain mo ang kanilang buhay at naman kanilang pinagdadaanan ay kanilang malampasan, Panginoon o Diyos. Salamat po, pinupuri ka namin mula sa simula hanggang sa pagtatapos. Ikaw ang mangunat, ikaw ang magsalita. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Ngayon pong umaga, pag-aralan natin yung tinatawag na huwag mag-focus sa alalahanin. Huwag tayong pumukus sa alalahanin. Lagi nating tatandaan, bawat araw pagising pa lamang natin, lagi na tayong nag-aalala. Lagi na tayong nag-iisip, lagi na tayong nababalisa. Araw-araw yan, nakakibat sa atin. At nais ng Diyos ngayong umaga, ini-encourage tayo ng salita ng Diyos. Si Apostol Pablo nangungusap sa mga mananampalataya, sa mga taga-Pilipos na anuman ang kanilang kalagayan, sitwasyon, ay dapat hindi tayo mabalisa sapagkat ang Diyos natin ay buhay. Kapag sinabing buhay ang Diyos ay mayroong pakiramdam. Ang Diyos, alam niya ang ating pangangailangan. Ang Diyos, alam niya kung ano ang ating iniisip. Ang Diyos, alam niya kung ano ang kanyang gagawin sa buhay ng bawat isa sa atin. At lagi nating tatandaan, ang tao kapag kasi maraming problema, hindi naiiwasan ang tinatawag na pagkabalisa. Ang tao ay laging nag-iisip. Laging nag-iisip. Kaya sabi dito, huwag kayong mabalisa sa maraming bagay. Saan ba tayo nag-aalala? Saan ba tayo nag-iisip? Ano ba ang ating iniisip? Subalit, ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin ay huwag tayo laging nag-iisip. Sapagkat ang sobrang pag-iisip ito ay hindi nakakatulong. Pag tayo sobrang nag-iisip, pwede tayong tamaan ng sakit. Pag sobrang kang nag-aalala, pwede kang ma-homesick. At maraming mga tao ang nag-iisip na nag-iisip. Subalit, hindi masamang mag-isip. Hindi ko sinasabi na masama mag-isip. Maganda yung mag-isip. Pero kung ang ating iniisip ay tayo ay nababalisa, ibig sabihin, tayo ay laging nag-aalala, ay hindi po ito maganda. Ito ay hindi nakakatulong sa atin. Kaya ini-encourage tayo ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Bible, huwag ninyong alalahanin ang bukas. Matthew chapter 6, verse 34. Ang sabi doon, 32. Ay huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mababalisa. Ibig sabihin, araw ng Huwebes ngayon, ano man ang iyong iniisip, ano man ang iyong alalahanin, ang sabi ng Biblia, huwag mong alalahanin ang maraming bagay, kundi ang araw ang mababalisa. Ibig sabihin, yung araw na dumaraan, ay hindi pala tayo dapat mag-isip ng mag-isip, kundi ang araw ang dapat mag-isip sapagkat alam ng Diyos ang kanyang gagawin sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi dito, humingi sa Diyos sa pamamagitan ng inyong kailangan. Ano ba ang ating kailangan? Kung meron tayong kailangan, ang kauna-unahan nating dapat lapitan ay walang iba kundi ang Diyos. Sabi ko nga, kapag lumapit tayo sa tao, pwede tayong mabigo. Subalit kapag lumapit tayo sa Diyos, hindi tayo mabibigo. Sapagkat ang sabi ng Bible, ang bawat lumalapit, ang bawat humahanap ay makakasumpong at ang bawat kumakatok ay bubuksan ng Diyos ngayong umaga. Marahil meron po tayong pangangailangan, meron po tayong mga nais sa buhay, subalit ang kailangan muna natin ay tayo ay makalapit sa Diyos, makipagniig sa Diyos, makipag-usap sa Diyos, at makapanalangin sa Diyos. Kaya ang sabi ng Bible ni Apostol Pablo, huwag kayong mabalisa sa maraming bagay, sa halip ay hingin ninyo ito sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamo. Ano ba yung pananalangin at pagsamo? Ibig sabihin, kapag tayo ay nananalangin, tayo ay umaasa sa Diyos. Kapag tayo nananalangin, ibig sabihin, tayo ay hindi umaasa sa ating mga sarili. Kapag ang isang Kristiyano, kapag ang isang pastor, kapag ang isang alagad ay hindi ka na nananalangin, ibig sabihin, hindi ka na umaasa sa Diyos, kundi tayo ay umaasa na sa ating mga sarili. Kaya marami ang umunlad Akala nila sa pamamagitan ng kanilang galing, akala nila sa pamamagitan ng kanilang lakas, akala nila sa pamamagitan ng kanilang abilidad. Hindi. Ang lahat ng bagay na yan ay nanggaling sa Diyos. At sa Diyos din ito babalik. Amen. At nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano man ang ating kalagayan, ini-encourage tayo ng mabuting balita. Huwag tayong mag-focus sa ating alalahanin.
Pastor, bakit nung ako ay hindi pa mananampalataya, ang dami ko nang iniisip? Bakit nung ako ay kung kailan ako nakakilala sa Diyos, kung kailan ako ay na-born again, bakit nagkaganito ang aking buhay? Saka pa ako nagkaroon ng maraming problema, saka pa ako nababalisa. Alam niyo po, lagi nating tatandaan, ang pagkabalisa ay ito ay bahagi ng ating pong buhay. Ang pagkabalisa, ang pag-aalala, lagi natin tatandaan, ito ay tinatawag na naging habit na ng tao. Ibig sabihin, ito ay mana. Ito ay minana na natin. Pero, dahil nga naging habit na natin, yung lagi tayo nag-aalala, pwede naman natin itong palitan ng ano. Di wag kang mag-isip. Wag kang mag-alala. Kasi nga, ang tao kapag lalo ako noong pong mga panahon ko na medyo bagsak ako sa ministry, lagi ako nag-iisip, lagi ako nag-aalala. Pero salamat sa Diyos dahil pinanghawakan ko ang mabuting balita, ang sabi ng isang pastor, hanggat ang Diyos ay Diyos, hanggat ang Diyos ay Diyos, hindi nagbabago ang panawagan sa iyo. Hanggat ang Diyos ay, sabi doon, ang Diyos ay patuloy na gumagawa, kaya ang nais ng Diyos tayo ay patuloy na gumagawa para sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin ng bawat isa sa atin. Lahat ng problema ay masosolve. Lahat ng problema ay lilipas. Lagi nating tatandaan, lilipas din ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay ay lilipas. Sabi ng Biblia, lahat ng bagay ay kukupas, subalit ang kanyang mga salita ay hindi lilipas. Hindi lilipas, hindi kukupas. Ang sabi dito, maraming alalahanin, minsan sapin-sapin, minsan sabay-sabay, minsan lagi, at araw-araw nating pinagdadaanan ang problema. Ano ang pwede nating maging solusyon sa mga bagay nating iniisip? Una, yung tinatawag na pananalangin. Kaya kapag ang isang Kristiyano marami kang problema, hindi ang solusyon ay magbisyo. Hindi ang solusyon ay kung anong bagay. Ang solusyon, ang sabi ng Bible, tayo ay manalangin sa Diyos. Tayo ay laging tumawag sa Diyos. Kapag marami tayong alalahanin, problema, kakaunti man ito o hindi, lagi tayong manalangin sa Diyos. Una nating pag-aaralan, tanggapin natin ang hamon sa buhay. Ibig sabihin, tanggapin natin ang problema. Ang problema, hindi natin ito pwedeng takbuhan, kailangan mo itong harapin. Amen? Kumbaga sa isang labanan, walang nanalo sa isang labanan na ikaw ay, ang ginagawa natin ay puro salag. Kumbaga sa suntukan, ang ginagawa natin ay puro salag. Tago, 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 salag, 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 salag. Walang problema na susunod sa ganon. Ang isang manlalaro, anumang sport, walang nanalo ng puro ilag at puro salag. Nananalo lamang sila sa pamamagitan ng pag-atake. Ibig sabihin, kung gusto mong manalo, kung gusto mong magtagumpay sa hamon ng buhay, kinakailangan mong umatake, kinakailangan mong sumugod, kinakailangan mong lumaban. Amen. Dahil pag puro katago, puro tayo salag, hindi ka mananalo sa digmaan. Ganon ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang hamon ng buhay, kinakailangan nating tanggapin. Ang hamon ng buhay, kinakailangan natin itong tanggapin at labanan. Hindi po pwedeng tayo ay igupo ng problema. Hindi po pwedeng igupo tayo ng ating alalahanin. Hindi pwedeng ibagsak tayo ng ating pagkabalisa. Kundi kinakailangan nating harapin ang hamon ng buhay. Amen. Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang buhay ay laging kakambal na natin ang tinatawag na problema, suliranin at mga isipin. Aklat ng Ecclesiastes chapter 1 verse 8, sabi dito, nakakapagod ang napakaraming bagay. Hindi niyo po ba alam na nakakapagod ang sobrang pag-iisip? Nakakapagod ang mag-isip. Isip ka ng isip, wala namang nangyayari. Isip ka ng isip, wala namang solusyon. Kaya nga, nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, tanggapin ang hamon ng buhay. At ang sabi ng Biblia, huwag kayong mabalisa. Bakit ini-encourage tayo ng salita ng Diyos na huwag tayong mag-alala, huwag tayong mabalisa? Bakit? Sapagkat alam nga ng Diyos ang kanyang gagawin. Kung tayo lamang ay patuloy na magtitiwala sa Diyos, patuloy lamang tayong aasa sa Diyos, patuloy lamang tayong magmamahal sa Diyos, naniniwala po ako. Araw-araw niya tayong igagay. Ito ang kanyang nais. Sabi doon, kapag ikaw ay pagod na, kapag tayo ay nahihirapan na, kapag tayo ay nababalisa, sabi doon, look up to Jesus. Look unto Jesus. Tumingin ka kay Jesus. Pwedeng ang problema mo ay hindi masolve ng iyong mahal sa buhay. Pwedeng ang problema natin ay hindi masolve ng ating kaibigan.
subalit kayang isolve ng Diyos ano man ang ating pong pangangailangan. Hallelujah. Sa Book of John chapter 16 verse 33, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, nagtagumpay ako sa mundong ito, kaya magtatagumpay din kayo. Ang gusto ng Panginoon, tayo ay laging nagtatagumpay. Ang gusto ng Diyos, hindi ka maging tanunan. Ang gusto ng Diyos, palagi kang nagtatagumpay. Ang gusto ng Diyos, palagi kang pagpapalain. Hindi ka ginawa ng Diyos, hindi tayo nilikha ng Diyos, hindi ka tinawag ng Diyos para ikaw ay paghirapin. Tayo ay tinawag ng Diyos para pagpalain ng Diyos. Amen? At ito ang kanyang nais sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi dito, pasiglahin natin ang ating mga sarili. Pasiglahin ang ating mga sarili. Ganito ang pagkasabi ng aklat ng 2 Korinto Kapitulo 4, talatang 8. Ganito po ang pagkasabi ng mabuting balita. 2 Corinthians chapter 4 verse 8. Pakibasa, Sister May, anong sabi? Hallelujah, purihin ang Diyos. 2 Corinthians chapter 4 verse 8. Kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Diretso. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Amen. Sabi ng Bible, sabi ni Apostol Pablo, minsan, bumabagsak kami, subalit hindi kami kayang igupo. Dapat ganun yung Kristiyano eh. Dapat ganun yung mananampalataya. Totoong nahihirapan tayo, pero dapat lumalaban tayo. Sabi ni Pablo, totoo kami ay nagugupo, so totoong kami naglalakad, at kami ay hindi tuluyang napipilayan. Hindi tuluyang napipilayan. Ibig sabihin, ang problema ay dinadaanan lamang. Huwag kang huminto sa problema. Mag-focus ka doon sa solusyon. Amen! At ngayong umaga, Huwag tayo mag-focus sa problema. Ini-encourage tayo ng salita ng Diyos. Mag-focus ka doon sa tinatawag na solusyon. Kaya ang mga pastor, may tinatawag silang plant B. Kapag hindi nagkaigi sa isang bagay, meron tayong plant B. Hindi po pwedeng isa lamang. Dahil pag sumablay tayo sa isa, dapat meron tayong plant B. At ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Huwag tayong mag-focus sa problema. Ang fokusan natin, ano ang magiging solusyon ng ating problema sa buhay. Kung bakit tayo ay nababalisa, kung bakit tayo nag-aalala, kung bakit tayo nag-iisip, sapagkat hindi tayo ay nakapokus sa problema at tayo ay hindi pumupokus doon sa solusyon. So, I challenge you, challenge ko ang bawat isa sa atin, sa lahat na nakakapanood ng live streaming na ito ngayong pong umaga. Challenge tayo ng salita ng Diyos na mag-focus tayo sa solusyon. Ano man ang ating sitwasyon, ano man ang ating kalagayan, kung mayroon kang karamdaman, ang lagi mong isipin, ikaw ay gagaling, ikaw ay gagaling, ikaw ay gagaling. Huwag ka mag-focus kung ikaw ay mayroong karamdaman, ang iniisip mo, hindi na ako gagaling, mamamatay na ako. Kapag yan ang lagi nating iniisip, hindi ka tatagal ng 1 taon, patay ka na. Bakit? Dahil ikaw ay lagi nag-iisip, lagi kang nababalisa, lagi kang nag-aalala. Amen? At ngayong umaga, nais ng Diyos na tayo'y kanyang i-challenge. Pinalalakas tayo ng mabuting balita. Ang sabi ng Biblia, na pagtagumpayan ko ito at magtatagumpay kayo. Kung papaanong nagtagumpay si Kristo dito sa lupa, magtatagumpay din ang bawat mananampalataya sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang sarili. Sabi dito, palakasin ninyo ang inyong mga sarili, suliranin, kapaitan, kaisipan, problema. Ang solusyon ay ang pagtitiwala sa Diyos. Ng mga tao mayroong problema, ito ay bahagi ng ating pambuhay. Ngayon, umaga, saan ba tayo nakapokus? Nakapokus ka ba doon sa problema o nakapokus ka doon sa solusyon? Alin ang pipiliin mo? Sa problema o doon sa solusyon? Mas maganda yung doon sa solusyon. Amen? Bakit? Dahil kapag doon tayo sa solusyon magpo-focus, malalampasan natin ang lahat ng bagay. Kaya sabi ko nga, ako sa dami ng pinagdaanan ko nung araw pati pamilya ko nagkaroon ng problema. Pero subalit, salamat sa Diyos. Alam niya po kung bakit. Kasi nag-iisip ako ano ba yung magandang solusyon? Ano ba yung magandang dapat kong gawin? Kasi kung pupukusan natin yung puro problema, hindi na tayo makakabangon. Halimbawa, ang ating pinupukusan, puro utang. Ang isang Kristiyanong iniisip niya ay puro utang, hindi siya nagiging masaya. Kasi iniisip niya palagi, may utang ako, may utang ako. Bakit hindi mo ating pag-isipan, paano ko kaya masusolusyonan ito? Amen? Kaya salamat sa Panginoon Diyos.
tayo ini-encourage ng mabuting balita. Mula sa ating panghihina, tayo ay pinapalakas. Ang problema ay kakamba ng ating pambuhay ng lahat ng tao. Lalong higit kung tayo ay nawalay sa Diyos. Alam niyo po ang mga tao, dapat sa dami ng kanyang problema, sa dami ng kanyang suliranin, sa dami ng kanyang isipin, imbes na siya ay lumapit sa Diyos, ay bagkus lumayo pa sa Diyos. Baligtad. Dapat lalo tayong lumapit sa Diyos. Kapag hindi na tayo nakakapag-isip ng tama, kapag hindi na tayo naaayos ang buhay, lalo na tayong lumapit sa Diyos. Bakit? Sapagkat sa paglapit natin sa Diyos, ang Diyos ang magbibigay ng tunay na kagalakan, tunay na kapayapaan, tunay na pagpapala sa ating buhay, hindi lamang para sa iyo, kundi kasama ang buong pamilya natin. Amen? Hallelujah. Sabi dito, lagi nating tatandaan, hallelujah, walang nakakalutas ng problema sa pamamagitan ng pag-aalala, kundi ang paglutas ng problema ay sa pamamagitan ng solusyon. Amen. Hallelujah. Lucas chapter 21 verse 14, ang sabi dito, pakibasa nga, Lucas chapter 21 verse 14, ganito po ang pagkasabi ng mabuting balita. 21? Lucas chapter 21 verse 14, anong sabi? Dalawang talata na lamang ang babasahin ko at matatapos na po tayo. 21 verse 14. Anong sabi? Ipagpasya ninyo na huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili. Yan! Di ba? Ang ganda. Sabi ng Panginoon Diyos, ipagpasya ninyo na huwag kayong mabahala, kundi kung papaano ninyo ipagtatanggol ang inyong mga sarili. Amen? Kailangan pala yung pagpapasya. Kapag ikaw ay maraming problema, kapag ikaw ay maraming iniisip, kapag ikaw ay maraming hadlang sa ating kaisipan, ang sabi ng Biblia, kailangan ninyo ang pagpapasya. Pag sinabing pagpapasya, mga kapatid, determinado ka. Pag nagpasya ka, determinado ka. Ito ang kanyang nais. Hindi pwedeng ang pagpapasya ay dalawa-dalawa. Ang pagpapasya isa lamang para ikaw ay makapokus. Amen. Wala, kaya nga sabi ng Bible, walang nag-aararo na lingon ng lingon. Kailangan nakapokus ka dun sa unahan. At kung ano ang ating focus, doon ka magtatagumpay. Kung ano ang alam mong tama, yun ang gawin mo. Kung ano ang alam mong ikabubuti, yun ang gawin mo. Kung ano ang alam natin doon tayo pagpapalaan ng Diyos, sundan mo ang pamantayan ng Diyos. Sundan mo ang nais ng Diyos. Bakit? Kapag ito sinundan natin, malalampasan natin ang tinatawag na pagkabalisa. Ang suliranin. Ang alalahanin. Amen. Hallelujah. Sabi dito, pagpapasya ninyo na huwag nga kayong mag-alala. Yung tinatawag na pagpapasya. Sabi ko nga kanina, ang pag-iisip, ang pagkabalisa, ito ay naging mana natin. Ibig sabihin, minana natin ito. Naging habit natin ito, naging ugali natin ito. Subalit pwede itong mabago sa pamamagitan ng huwag kang mag-isip. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kaya nga sabi nung kanta nakatambay sa may kanto, nag-iisip ng kung ano-ano. Amen? Bakit ang hindi natin isipin ay ang mga bagay na makakabuti para sa Diyos? Bakit ang hindi natin isipin ang makakabuti para sa ating pamilya? Bakit ang hindi natin isipin ang makakabuti para sa lahat ng ating mga mahal sa buhay? At ako'y naniniwala, kapag ito ang ating iniisip, tatay ka man, nanay ka man, kabataan ka man, nagtatrabaho ka man, ang iniisip natin ay para sa ating pamilya, titiyakin ko sa iyo ngayong umaga, ikaw na ang pinakamasayang tao. Bakit? Sapagkat ang iniisip natin ay para sa mga mahal natin sa buhay. Sabi dito, decision is a choice. Ibig sabihin, ang pagpapasya ay, tawag ito, choice. Yung mas mababaw na salin sa choice. Pinili natin. Pagpili. Yan. Mahalaga ang pagpili. Sa pagpapasya, mahalaga ang pagpili. Bakit tayo ay nababalisa? Bakit tayo ay nag-aalala? Bakit tayo ay nag-iisip? Sapagkat hindi tayo nakapagpapasya ng tama. Subukan mong magpasya ka ng tama at ang magiging bunga nito ay tama. Amen. Subalit kapag naging pasya natin ay mali, ang magiging bunga niyan hanggang sa huli ay mali. Kaya tayo nag-aalala, kaya tayo nababalisa, kaya tayo lagi nag-iisip, kaya tayo lagi napapagod, ang dahilan ayaw mo magpasya. Ang pagpapasya ay napakahalaga. Kaya nga sabi ni Joshua chapter 24 verse 15, sabi ni Joshua sa mga tao, kung ang inyong pumili kayo kung sino ang Diyos ninyong pinaglilingkuran, kung kayo hindi maglilingkod sa tunay na Diyos,
As for me, in my house, we will serve the Lord. Ang sabi ni Joshua, kung ayaw ninyo maglingkod sa Diyos, ako at ang aking pamilya ay maglilingkod sa Diyos. Si Joshua, nababalisa rin eh. Nag-aalala rin. Bakit? Dahil ang mga tao ayaw sumunod. Pero tayo, dahil tayo nagdesisyon, dahil tayo nagpasya, dahil tayo nag-isip ng tama, at ang magiging bunga nito ay tama. Decision is a choice. Ibig sabihin, ang pagpapasya, ikaw ang pipili. Tayo ang pipili. Tayo ang magpapasya kung alin ang ating pipiliin. Sabi dito, decision is very important. Ang pagpapasya ay napakahalaga sa buhay ng isang tao. Napakahalaga nito. Ang tinatawag na pagpapasya. Sa pagpapasya natin, pwede nating ipanalangin, pwede nating ipag-pray. Ano ba ang pwede kong gawin? Ano ba ang pwede kong magawa para sa ubasan ng Panginoon Diyos? Amen? At ang sabi dito, nakaugalian na nila ang tinatawag na, o nakasanayan na nila ang tinatawag na pagkabalisa. Subalit ngayong umaga, ini-encourage ko po kayo. I encourage you, my brother and sister. Huwag tayong mabalisa. Ako si Pastor Jolan, bago lang po ako dito sa lugar ng Pagbilao, Quezon, dahil kararating ko pa lamang dito. Dumating kami dito ng talagang damit lamang ang dala. Bahala ng Diyos. Kasi kung mag-iisip ako na mag-iisip, matutorture ako, mag-aalala ako, anong kakainin namin, anong dadamte namin, ano ba tutulugan namin. Subalit ang Diyos ay tapat, mga kapatid. Lagi nating tatandaan. Totoong tayo nagkakamali, tayo pumapalpak, tayo sumasablay, tayo nagkakasala. Subalit kung ating itatama lamang ang maraming bagay, magiging tama ang resulta ng lahat ng bagay. Amen. At ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi ito, kung nasanay na tayo sa pag-aalala, ay pwede rin tayong magsanay na huwag mag-alala. Amen? Pwede ba yan, mga kapatid? Ini-encourage tayo ng mabuting balita na huwag kang mag-alala. Kung mayroong kanyang katabi, sabihin mo, huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Don't be afraid. Amen. Hallelujah. Sabi doon, huwag kang mag-alala. Sapagkat ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Habang ako'y nangangaral, napapatawa yung anak ko eh. Nandito yung anak ko sa aking kanan, si Ate Sem. At siguro iniisip niya si Papa, palagi yung, bagamat nag-iisip, pero gumagawa ng solusyon. Amen. Ang susi sa lahat ng bagay, sa ating pagkabalisa, sa ating alalahanin, sa ating isipin, ang susi ay ang tinatawag na solusyon. Marahil ikaw ay OFW, gusto mo nang umuwi, gusto mo nang makauwi dito sa Pilipinas, palagi ka nag-iisip, palagi ka nag-aalala, palagi ka nababalisa, lagi mong tandaan, ang Diyos ay gagawa ng solusyon. Amen? Huwag tayo lagi nagmamadali. Huwag tayong lagi nagmamadali. Lagi nating tatandaan, ang taong lagi nagmamadali, laging nadidiscourage. Ang taong lagi nagmamadali, ang taong laging paspasan, laging sumasablay. Kaya nga sabi nga ng isang driver, hindi baling dahan-dahan, basta makarating sa destinasyon. Amen. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi ito paspasan. Ito ay dahan-dahan. Marami pa ang ating lalakbayin, malayo pa ang ating tatakbuhin. Na kinakailangan, marami pa tayong iisipin, kinakailangan ipagtiwala natin sa Diyos ngayong pong umaga. Hallelujah. Malapit na po akong matapos. Sabi ito, decision is very important. Papaano ka ngayon magdidesisyon ngayong umaga? Ano man ang ating kalagayan, sitwasyon sa buhay, ano ang ating pinagdadaanan, ang tanong ng Diyos, ano ang iyong pagpapasya, ano ang iyong desisyon ngayong umaga. At ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Decision is very important. Ibig sabihin, napakahalaga ng tinatawag na pagpapasya. Bakit? Sa bawat ating pagpapasya, diyan nakasalalay ang tinatawag na pagtatagumpay. Sa bawat ating pagpapasya, diyan nakasalalay ang ating buhay. Kaya sabi ni Joshua, piliin ninyo, buhay o kamatayan, sumpa o pagpapala, kahirapan o kasaganaan. Sa huling talata, sabi ng Bible, ngunit piliin mo ang buhay. Bakit? Pag pinili mo ang buhay, nandoon ang kagalakan, nandoon ang pagpapala. Pag pinili mo ang kamatayan, nandoon ang sumpa, nandoon ang kahirapan. Subalit, ini-encourage tayo ng salita ng Diyos ngayon pong umaga, mga kapatid. Ang encouragement ng mabuting balita sa buhay ng bawat isa sa atin ay piliin natin ang buhay. Alin ang buhay? Yung buhay na kay Kristo Jesus. Kaya may kanta yung mga born again eh.
Ang buhay Kristiyano daw ay masayang tunay. Ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Sabi naman ng isang maawit, ang buhay Kristiyano ay masayang lungkot. Masayang lungkot. Ay talagang ganun, bahagi yun. Hindi naman nangangahulugan naman ikaw ay naborn again, puro saya eh. Sabi nila, bakit kung ganun ako naborn again, saka ako nagkaroon ng maraming problema? Bakit? Nung hindi ka ba born again, wala ka bang problema? Mas malala ang problema natin. Mas malala. Subalit, nang tayo ay naglilingkod sa Diyos, totoong marami tayong problema, totoong tayo nag-aalala, totoong tayo nababalisa, pero pinagtitiwala natin sa Diyos at ang Diyos ang gumagawa ng solusyon para sa ating mga problema araw-araw. Amen! Hallelujah! Ini-encourage ko ang mga OFW dyan, sa mga nasa lugar ng Japan, sa lugar ng Tokyo, kung nasan man ang maabot ng live streaming nito. Dahil hindi kayo makauwi ngayon, dahil po may tinatawag tayong pandemic, ang pandemic na ito ay huwag maging dahilan ng ating pag-alala. Lagi nating tatandaan, ang Diyos niyong pinaglilingkuran dyan sa ibang bansa ay isang Diyos din namin dito. Na kahit malayo ka sa iyong pamilya, ay kayang abutin ng Diyos ang iyong pamilya. Bagamat ikaw ay malayo, hindi mo sila kayang abutin, subalit kaya ng Diyos abutin ang iyong mga pamilya. Sa pamamagitan ng iyong mga pananalangin, hinanaing at daing ng mayroong pagsamo sa Diyos. Amen. Pag sinabing pagsamo sa Diyos, pagsamba sa Diyos, pagtitiwala sa Diyos, at gabay ng Diyos. At ito ang kanyang nais sa buhay ng bawat isa sa atin. Nais niya na tayo bilang mananampalataya, tayo bilang pastor, lalo higit sa mga pastor. Kung tayo ay nag-aalala sa ating project sa simbahan, ang Diyos po ang bahala niyan. Kung tayo nag-aalala, kahulihan po, matatapos na tayo. Pilipos, sabi dito, decision is very important. Nakaugalian na natin, nakasanayan natin ang tinatawag na pag-aalala. Pwede naman nating baguhin. Sabi dito, ang pagkabalisa ay hindi makakatulong sa atin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sister, my brother and sister, sabihin mo sa iyong katabi, ang pag-aalala ay hindi makakatulong para sa iyo. Amen. Sabi dito, sinasabi ng mga tao, bakit hindi namin kailangan mag-alala? Bakit sa ating pang pag-aalala, sa ating pang pag-iisip, meron ba tayong napala? Wala naman. Di ba? Nakakatulong ba sa atin ang pag-aalala? Hindi naman. May nangyayari ba sa ating pag-aalala? Wala rin. Huwag tayong mag-focus sa ating mga isipin. Ang isipin mo lamang, ang iyong pagtatrabaho, ang iyong pamilya, ang araw ng pagsamba, at sagot ng Diyos ang problema natin. Bakit? Sapagkat, sabi nga ng isang pastor, ang Diyos ang magpapala. God will provide sa lahat ng ating pangangailangan. Isang araw, magugulat na lamang kayo sa lahat ng aking mga patutuo dito sa lugar ng pagbilaw. Totoo, salat man kami sa bilang. Pero salamat sa Diyos. Sabi ko nga, kung ano ang ginawa ng Diyos sa lugar ng Samar, na maraming mananampalataya doon na nakaapatayang panambahan, higit pa ang gagawin ng Diyos dito sa lugar ng Pagbilao, Quezon. Sa loob ng 18 years, halos 20 years na tayong naglilingkod sa Diyos, kailanman ang Diyos ay hindi nagpabaya sa atin. Hallelujah. Sabi dito, nababalisa, nag-iisip. Hallelujah. Kung ikaw ay nasunugan, ikaw ay nababalisa, kahit maglupasay ka dyan, wala ka ng bahay, hindi na ito masusolusyonan. Ang kailangan natin, mag-isip ng solusyon. Amen. Hallelujah. Nalugi ang ating negosyo, tayo nag-iisip, tayo nababalisa, ang solusyon dyan, mag-isip tayo, manalangin tayo, nang ang Diyos ay magpala. Hindi nakapag-aral dahil walang pera, nag-iisip tayo, wala tayong sa trabaho, mag-isip ng solusyon. Magpagamit ng buhay para sa Diyos. Lahat ng problema ay may tinatawag na solusyon kung tayo lamang ay magpo-focus sa gawain ng Panginoon Diyos. Mga OFW, nais ng Panginoon na huwag tayong mabalisa. Lahat ng mga OFW, tatay ka man, nanay ka man, kabataan ka man na nasa ibang bansa, dapat huwag tayong mabalisa. Amen. Hallelujah. Sambahan ay papaano maaayos sa mga pastor na lagi nag-aalala, lagi nag-iisip. Paano kaya maayos ang panambahan? Hindi ikaw ang aayos niyan. Ang aayos niyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pamilya. Paano kaya maayos ang aking pamilya? Sa pamamagitan ng paglilingkod sa Diyos. Gusto naghahanap ka ng ayaw mo nang nag-iisip, ayaw mo nang nababalisa, ayaw mo nang nag-aalala,
May solusyon dyan, kapatid. At ano ang solusyon? Walang iba kundi ang maglingkod ka sa Diyos. I-try mong maglingkod sa Diyos. Totoo, marami tayong problema, pero ang Diyos ang magpapala sa atin. Ang Diyos ang magbibigay ng biyaya sa atin. Wala nang ibang pinakamasayang tao sa mundo, kundi ang mga taong naglilingkod sa Diyos. Kaya nga sabi ko, pag araw ng linggo, walang ibang pinakamasayang pagtitipon. Kahit anong pagtitipon man yan, anniversary man yan, birthday man yan, kung ano pa man yan, fiesta man yan, walang ibang pinakamasayang pagtitipon, kundi ang pagtitipon sa gawain ng Diyos. Bakit? Sapagkat kapag tayo dumadalo sa pagtitipon sa gawain ng Diyos, doon mo masusumpungan ang tunay na kagalakan, doon mo masusumpungan ang tunay na kapayapaan, doon mo masusumpungan ang pagpapalang ng gagaling sa Diyos. Marahil ngayong umaga, pagod ka na sa buhay mo. Marahil ngayong umaga, pagod ka na sa bisyo mo. Marahil ngayong umaga, pagod ka na sa pinagdadaanan mo. Lahat ng bagay, nasubukan mo na. Ilang taon mo nang pinagdadaanan niya, nasubukan mo na. At alam mo na ang naging resulta. Bakit hindi ka naman ngayon lumapit sa Diyos? Bakit hindi mo naman bigyan ng pagkakataon ang maglingkod uli sa iyong Diyos na buhay? Bakit? Sapagkat kapag sinubukan mong paglingkuran ang Diyos, magiging tapat ang Diyos sa iyo. Hindi pa huli, bago maging huli ang lahat. Maraming mga tao ang lumabas ng bahay na hindi na nakakauwi ng buhay. Bago maging huli ang lahat, nais ng Diyos, makapaglingkod tayo sa Kanya. Ayaw ng Diyos na tayo'y mawala, bawian ang ating buhay nang hindi tayo nakapaglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Sabi dito, nawalan man tayo, lahat ng bagay ay mayroon pong solusyon, lahat ng bagay ay lilipas, lahat ng problema ay may solusyon sa pamamagitan ng paglilingkod sa Diyos. Pandemic man ito, kahit ang pandemic na ito ay matatapos. Ito ay matatapos. Hallelujah. Maraming pastor nag-iisip, ano ba, magpapabaksin ba ako o hindi? Nababalisa. Kaya kailangan yung tunay na pagpapasya. Ako sa totoo lang, ayaw ko magpabaksin eh. Marami akong iniisip, lagi ako nag-aalala. Kaya na habang tumatagal, ang dami kong iniisip. Nag-aalala ako sa baksin. Kailangan ko magdesisyon. Nagdesisyon ako kahapon. So what? Kahit anong sabihin ng pastor, nagpabaksin ako. Bakit? Ayaw ko nag-iisip. Kaya nga mahalaga yung tinatawag na desisyon. Hanggat hindi ka magpapasya, hanggat hindi ka magdidesisyon, palagi kang mababalisa, palagi kang mag-aalala, palagi kang mag-iisip. Subalit kung ikaw ay magpapasya, titiyakin ko sa iyo, lahat ng problema mo magkakaroon ng solusyon. Bakit? Dahil tayo ay nagpasya. Hallelujah. Sinabi ni Jesus, ako ito, manampalataya ka sa Ama, manampalataya ka sa akin. So, salamat po sa Diyos ngayon pong umaga. Salamat sa Panginoon. Ang sabi ng Diyos, sumampalataya ka sa Ama, sumampalataya ka sa akin. Ang mga taong nagtitiwala sa Diyos, mga disciple, pastor, all members, mga mananampalataya, magtiwala po tayo sa Panginoon ngayong pong umaga. Habang inaawit natin mga kapatid ngayong umaga ang Thank You Lord, magpasalamat na tayo ngayong umaga. Hallelujah. Salamat sa Panginoon ngayong umaga sapagkat siya'y tapat sa atin. Ini-encourage tayo ng salita ng Diyos ang huwag kang mag-alala, huwag kang mabalisa sa maraming bagay sapagkat sagot ng Diyos ang ating pangangailangan. Ano mang pagpapala ang meron ka ngayong umaga? Yan ay hindi galing sa atin, yan ay galing sa Diyos. Amen? Kaya kung minsan nawawala ang pagpapala sa atin, okay lang na mawala. Ang mahalaga, hindi tayo mawala sa Diyos. Kahit marami tayo ng maraming bagay, pero kung tayo naman ay nawawalay sa Diyos, ay sayang. Amen? Hallelujah. So, salamat po sa Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. I come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. So, ngayon pong umaga, tayo po ay mananalangin. Magpipray tayo. Kung meron po kayong prayer request, ay comment nyo na lang sa baba. At para maipag-pray natin araw-araw, ganun din sa araw ng Sabado. Sa araw ng Sabado po, magkakaroon tayo ng bagong schedule siguro. Bagong oras sa araw ng Sabado. Song of praise,
Ngayong umaga, ano man po ang ating kalagayan, sitwasyon, ay tawag nito, lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Lagi tayong manalangin sa Diyos, ano man ating kalagayan. Ano man ating sitwasyon, lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Ano ba ang pwede nating ipagpasalamat sa Diyos? Marami. Yung binigyan ka ng buhay, dapat mo nang ipagpasalamat sa Diyos. Binigyan ka ng trabaho, dapat mo nang ipagpasalamat sa Diyos at mahalin natin ang ating trabaho. Amen. Binigyan ka ng maraming bagay, dapat mong ipagpasalamat sa Diyos. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Pagpasalamat natin sa Diyos, maraming mga tao ang nagugutom, pero ikaw, meron kang nakakain. You took my sin and my shame. Yes, you did. You took my sickness and healed all my pain. Pagpasalamat natin sa Diyos na tayo ay walang karamdaman, wala tayo sa ospital, wala tayong sakit. Amen. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm. Pagpasalamat natin sa Diyos na ginising niya tayo ngayong umaga, binigyan ng panibagong buhay, panibagong pag-asa, panibagong pagpapala sa buhay natin ngayong umaga. Binigyan tayo ng kagalakan, binigyan tayo ng peace of mind. Amen. Yung tinatawag na kapayapaan ng ating kaisipan. Aanhin mo ang maraming pera kung ang ating kaisipan naman ay punong-puno ng problema, punong-puno ng pagkabalisa, punong-puno ng alalahanin. Pero kahit tayo kaunti lamang ang pera o walang pera, basta tayo mayroong Kristo sa puso, hindi tayo masyado nag-iisip, hindi tayo nag-aalala. Bakit? Sapagkat sagot ng Diyos ang ating pangangailangan. I just wanna thank you, Lord. Tayo manalangin. Lord, we thank you today Hallelujah. for your Habang mag-pray tayo, habang inaawit ngayon pong umaga sa ating pong pananalangin, habang inaawit po natin ang power of your love, tayo ay magpipray sa Diyos ngayon pong umaga. Naging manalangin tayo. O Diyos, salamat Panginoon sa iyong pong paggabay, pagpapala at biyaya, himala. Salamat sa dakilang bagay na ginawa mo at gagawin pa. Salamat sa aking mga anak, salamat sa aking asawa, salamat sa aking mga mahal sa buhay. Salamat sa lahat ng pastor, salamat sa lahat ng disciple, salamat sa lahat ng mga mananampalataya. Amen. At ngayong umaga, dalangin ko na patuloy po tayong lahat ingatan ng Diyos. Ingatan ng Diyos, pagpalain ng Diyos, abutin ang atin pong pangangailangan. Abutin ng Diyos. Yan, sasama natin sa panalangin si Sister, ang mama ni Jonabel, taga-sama rito. May sakit siyang mayuma na patuloy natin isama ito sa panalangin. Naka-live tayo ngayon. Sa lahat ng pastor makakapanood dito, mga disciple, isama natin sa panalangin si Sister Nilpa. Mayroon siyang sakit na mayuma, pagalingin ng Diyos. Bigyan ng Diyos na maayos na kalusugan ng kanyang katawan. Sige, Lord, salamat Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, kay Sister Nilpa. Ang iyo pong ang kanyang pag-iingat, O Diyos, ang iyo pong pag-iingat sa kanya, bigyan ng kompletong kagalingan. At abutin niyo pong pangangailangan, O God, ngayong umaga, ang mga frontliners, mga AFP, ang Forces of the Philippines, PNP, Panginoon, mga doctors, mga nurse, mga security, mga frontliner, patuloy mong ingatan, ang mga nagdadrive ngayon at mga magbibiyahe, patuloy mong gabayan, O Diyos. At dalangin namin, ilagay niyo sa puso ng bawat isa ang kagalakan at kasiyahan, O God. Ang mga tao na yung ginising ngayong umaga, bigyan mo ng kapayapaan at kagalakan, O God.
At kung hindi man ibigay ng Diyos ang aming mga panalangin, masaya pa rin kami maglilingkod sa iyo, Panginoon o Diyos. Lord, salamat o Diyos ngayong umaga. Pinupuri ka namin sa dakilang bagay na ginawa mo at gagawin pa. Pagpalain mo ang business ni na Sister Bing Chua sa lugar ng Pampanga, Sister Jeng Jeng, Brother Junjun, Kuya Bong, at Sister Corazon, ganun din kay Byron Cristobal, ang pamilya Chua, Cristobal, at lahat ng mananampalataya sa lugar ng Pampanga. Hindi ko man mabanggit ang kanilang mga pangalan. Patuloy mo silang ingatan at pagpalain. Tulungan mo, O Diyos, ang pamilya, ang bawat mga pamilya, ang aking buong pamilya, O Diyos. Ganun din si Sister Malog, Brother Jason, Laurente, ugad ang kanilang buong pamilya, patuloy mong pagpalain. Ganun din si Brother Noel, Brother JB, Manipol, O Diyos, patuloy mong ingat at pagpalain, Panginoon. Ganun din, O Diyos, ang lahat ng mga taga Samar at Leyte, patuloy mong ingatan, gabayan, pagpalain, ang lahat, abutin ang kanilang pangangailangan. Ang mga tao lang makain, pagpalain mo, O Diyos, kung paano kami pinapakain mo 3 beses sa isang araw, ganun din sila, ingatan mo sila. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito sa mas makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon po umaga, salamat po sa inyo. Ang ang pagsama ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos, ang gabay ng Diyos ay laging sumaatin. Ang kanyang pabor ay laging sumaatin. Good morning po sa inyo. Salamat po. Patuloy niyo po kaming isama sa panalangin dito sa lugar ng Pagbilao, Quezon. God bless po. To God be the glory.